Kakakalabas lang ng boss sa kulungan. Agad siyang sinalubong ng mahigit 100 tauhan para sa kanyang pagbabalik. Maligayang pagbabalik, boss. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga kasama na mula ngayon ay tatalikuran na niya ang buhay gangster. Hindi na siya makikilahok pa sa mga awayan at patayan. Pagkatapos ay agad siyang tumalikod at pumunta sa ampunan para sunduin ang kanyang sariling anak at mamuhay ng simple. Sa isang iglap, lumipas ang 5 taon. Dahil mayroon siyang criminal record, kailangan niyang maghanap muli ng trabaho paminsan-minsan. Kahit na medyo mahirap, pero sa kabutihang palad, masaya pa rin ang kanilang pamumuhay. At nang muli siyang maghanap ng trabaho, hindi niya inaasahang makakatagpo ang kanyang dating asawa. Noong 8 taon na ang nakalipas, dinala ng gang boss ang kanyang mga tauhan sa isang barbecue restaurant para maningil ng utang. Ngunit pagkatapos, ginantihan siya ng may-ari. Diretso silang pumunta sa bahay ng gang boss. At walang sabi-sabing sinimulan siyang bugbugin. Ang kaguluhang ito ay labis na ikinatakot ng kanyang buntis na asawa. Para protektahan ang kanyang asawa at ang anak sa sinapupunan nito, sinaksak niya ang kalaban. Sa huli, dahil sa labis na pagtatanggol sa sarili, nakulong siya ng 3 taon. At nang malaman ito ng kanyang biyenan, para sumuko na ang kanyang anak sa gang boss, nagsinungaling siya na nakunan na ito. At sinabi ring nasentensyahan ng gang boss ng 30 taon. Sa huli, nagdulot ito ng pagkamuhi ng asawa sa gang boss. Ngayon, sa harap ng biglaang pagkikitang ito, agad na naging napaka-awkward ng sitwasyon. Lingid sa kanyang kaalaman, sa sandaling iyon ay pumasok ang kasintahan ng kanyang dating asawa. Nang makita ng gang boss na may pamilya na ang kanyang dating asawa, gumawa siya ng dahilan para umalis. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay pinuntahan pala ng kanyang anak ang kanyang dating asawa, para pakiusapan siyang bigyan ng trabaho ang kanyang ama. Hindi niya alam, na ang babaeng nasa harap niya ay ang kanyang tunay na ina. Anong pangalan mo? Ako po si Yang Nayenuan. Dad, naisip ko na ang isang napakagandang pangalan para sa ating anak, Yang Nayenuan. Ang ibig sabihin niyan ay iniisip kita. Ano sa tingin mo? Bata, ilang taon ka na? Hindi inaasahan, sa sandaling iyon ay dumating ang gang boss. Handa nang umalis kasama ang kanyang anak. Ngunit hinarang siya ng kanyang dating asawa. Sa harap ng mga tanong ng dating asawa. Hinarang, sa harap ng tanong ng dating asawa. Sinabi niya ang buong katotohanan tungkol sa nangyari noon. Pagkarinig nito, labis na nagsisi ang dating asawa. Dahil nilinlang lang pala siya ng kanyang ina noon. Kaya't nahiwalay siya sa kanyang anak sa loob ng 8 taon. Para makabawi sa 8 taong pagkukulang niya, agad siyang lumapit para hilingin ang kustodiya ng kanyang anak. Ngunit tinanggihan siya ng gang boss. Gayunpaman, nang makauwi siya, halos hindi na siya makahinga sa bigat ng pasanin sa buhay. Computer, Itay, computer, bakit hindi pa po nababayaran ng buo ang matrikula para sa semestreng ito? Lagi na lang po kayong ganito. Paano ko po ito ipapaliwanag sa management? Ngunit dahil wala siyang trabaho, kahit pambayad sa kuryente ay wala siya. Kinaumagahan, pumasok ang magandang babae na may dalang malalaking bag. Ang dahilan ng pagpunta niya ay para kunin pa rin ang anak. Sinabi niyang kung sasama lang ito sa kanya, magkakaroon ito ng mas magandang buhay. Pero galit na sinabi ng lalaki na hindi siya papayag. Hindi inaasahan, hindi pa natatagalan mula nang umalis ang babae. Pumasok ng sapilitan ng may-ari ng bahay kasama ang kanyang mga tauhan. May kalahating taon ng utang sa upa at mga bayarin sa tubig at kuryente ang lalaki. Kung hindi pa rin siya magbabayad ngayon, palalayasin na sila. Nang makita ang sitwasyon, agad na nakiusap ang lalaki na bigyan pa siya ng 3 araw. Ngunit sinabi ng may-ari ng bahay, na paghihirap lang ang dinaranas ng bata sa piling niya. Nang marinig ito, napaisip ng malalim ang lalaki. Nang gabi, pagka-uwi ng anak, ikinwento niya ang nangyari noong araw. Nang detalyado. Lingid sa kanyang kaalaman, pagkatapos makinig ay sinabi ng bata, natiyak na malalampasan nila ang mga pagsubok ng magkasama. Buo na ang desisyon ng lalaki na paalisin siya. Walang nagawa ang anak kundi pumayag. Pero kinabukasan nang sunduin na siya ng babae. Bigla niyang iwinaksi ang kanilang mga kamay. At tumakbo ng mabilis pa uwi nang hindi lumilingon. Habang nasa daan pa uwi, sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang maalala ang mga sandali kasama ang kanyang ama. Nang maisip ito, lalo niyang binilisan ang takbo. Itay.